Magbibigay nga pala ako ng Gcash sa mga makakatapos ng video na to at makapag-comment ng mga realization nila sa buhay. Uy, minsan lang to, grab nyo na talaga mga B. Nagpunta nga pala kami sa May Somo guys. Biglaan lang din kasi talaga kami nagkayaan dito. Pero matagal na talaga namin gusto pumunta kaso ang busy talaga namin sa work tsaka anong oras na kami nakakauwi dahil sa dami ng pasyente ngayon. Buti na lang maaga-aga pa kami nakapunta kaya may mga upuan pa kami naabutan. Nagulat nga ako, kala ko kasi puro pagkain lang yung mga tinda dito. Meron din palang parang mga ukay-ukay. Tapos ang dami ring tao palang pumupunta dito lalo na sahod din. Sabi ko na kapag sahod marami talagang tao sa mga ganitong food park. May mga nagtitinda din pala ng mga accessories dito tulad niyang mga bracelet, hikaw, tsaka mga kwintas. Sorry medyo maingay yung background ko kasi nagpe-pressure cooker yung nanay ko. Tapos may mga bag, pambata, may pangmatanda, tsaka may mga tote bag. May mga plato pa nga rin dito, ang cute nga ng mga design. Buti na lang kahit sa anong daming choices at mga gamit na pwede mabili dito. Hindi talaga kami bumili ng mga gamit. Tapos may nakita pala kami ditong sugar cane juice. Sa Binondo ko lang din kasi ito nakikita, yung mga vlog ng Binondo. Tapos buy one take one pa pero hindi kami nagtry dyan. Kasi parang bet namin yung mga ibang fruits. May mga chicken wings pa nga sila, mga fruit juice. Alam nyo sa dami ng choices di kami makapili. Parang gusto ko na lang umuwi at sa bahay na lang kumain. Charis! May mga free taste din pala ibang stall dito kaya marami na rin kami natikman. Sabi ko nga wag na kaming umorder, tumikim na lang kami sa mga free taste. Pero syempre hindi naman pwede yun, masyado na kaming magulang kapag ganon. Hindi man lang kami magsusupport sa mga small business, makiki-free taste lang kami. Ang dami din kasi talagang choices ng pagkain dito at saka may iba-ibang international foods. May nakita pa nga kami dito, enoki fries. Gusto sana namin tikman kaso ang dami na namin nakain ng mga oras na yon. Tapos may mga stall pala dito na exclusive lang yung tables and chairs para sa kanila at sa mga customers. Ayan, may baked scallop pa nga sila pero hindi na rin namin natikman. Sabi ko sa inyo, magsasawa kayo sa food shopping dito. Ay, window shopping pala yun ng mga pagkain. Sa lawak ba naman ng Somo Market, paikot yung mga bilihan ng food nila dito. Kaya mapapagod ka kakahanap ng food at mapapabili ka talaga ng mga pagkain. Kaya din talaga kami nagpunta dito sa May Somo Market, pangtanggal din ng stress. Alam nyo naman, ang number 1 na pampatanggal ng stress ay yung pagkain at paggala kasama mga kaibigan at pamilya. Hindi yung tipong bahay, work, bahay ka na lang. Kasi kailangan din natin ng work-life balance. Naging topic kasi yun ng head namin. Nung nagpi-PMS kami, mahirap na rin kasi kapag na-stress ka talaga sa work. Pati yung mental health mo nadadamay, lalo na yung physical health mo. Tulad na lang ngayon, sumasakit na yung mga kasukasuan ko kaka-work. Nai-stress na rin ako kasi ang dami na rin talaga namin pasyente ngayon. Napaka-in-demand talaga ng lasal. Ako na lang talaga magsasawa mag-work. Alam mo yung panireklamo ka sa work pero nandun ka pa rin, kakasabi mo ng resign na lang, magre-resign na lang na ilang buwan na. Tapos umabot na lang ako ng 5 years. Yung stress ko talaga naipon na ngayon. Siguro ganun talaga kapag 5 years ka na sa work. Hindi mo na lang alam kung masaya ka pa ba doon sa pinapasukan mong work. Pero syempre, sabi nga nila, kaya ka nagtatrabaho ay para sa pansarili mo lang ding gastos. Yung sa mga luho mo ba, sa mga gala mo, sa mga kain mo sa labas, para sa pamilya mo. Kaya talaga kailangan ng work ngayon. Alam nyo ba sa sobrang stress ko, nasabi ko na lang kapag sikat na vlogger na ako, charis, or kaya marami kaming followers, or maraming views na yung mga vlog ko, gusto ko na rin talaga mag-resign. Tapos maging full-time content creator na lang. Kaso mukhang hindi talaga mangyayari yon. Kasi ang hirap pala maging content creator. Akala ko kasi dati magvi-video ka lang, mag-e-edit, magvo-voice over. Pero hindi pala ang hirap din pala maghanap talaga ng mga contents na ipa-upload mo sa YouTube or sa Facebook. Nag-upload din pala ako sa TikTok. Sa totoo lang, maraming viewers sa TikTok. May mga video kasi ako nag-viral doon. Kaso kailangan pala talagang consistent ka sa pag-upload para nasusubaybayan ng mga viewers mo yung mga ina-upload mo. Or yung mga video mo na ginagawa. Kaso sa sobrang hirap din makagawa ng mga video, ang dalang ko din talaga mag-upload. Tapos inaatake pa ako ng katamaran. Lalo na pag uwi ko galing work, wala na akong ginagawa kundi magpahinga na lang at mag-cellphone. Imbis na mag-voice over ako at mag-edit ng mga video, hindi ko nagagawa. Kasi ang nasa isip ko na lang magpahinga. Lalo na itong mga nakaraang araw. Kung ano na sumasakit sa akin. Kaya talaga nawawalan ako ng gana mag-upload ng mga video, ewan ko ba? Uy, B, ang drama ko na dyan. Anyway, ito pala yung mga order namin. Umorder na lang kami ng barbecue. Tapos umorder kami netong squid. Tagal ko nang di nakatikim ng ganitong squid. Bago pa mag-pandemic, nung huli ako makatikim. Tapos nagchicharong bulaklak pa kami.
Sabi ko nga sa kaibigan ko, videoan ako habang kumakain. Buti na lang marami pang upuan at lamesa dito sa may above sea level. Sakto, nagkikrave din kami dyan. Kaya umorder kami ng kaibigan ko, naghati na lang kami. Grabe, habang tumatanda talaga, napapadami na yung realization mo sa buhay. Pipiliin at pipiliin mo din talaga yung mga dapat mong kaibigan na samahan. Kasi hindi lahat ng kaibigan kaya kang samahan through ups and down. Or kung may mga problema mang dumating, kasi kahit anumang problema or tampuhan yung dumating sa inyo, handa ka talaga nilang damayan. Lalo na ngayon, nakaka-stress na talaga sa work. Siguro hindi na rin ako nag-enjoy sa work kasi paulit-ulit na lang din yung ginagawa ko. Siguro kailangan ko rin talaga mag-try ng mga new things and new environment. Kaso alam mo yung takot kang mawala sa comfort zone mo. Kaya nananatili ka sa work na kung anong meron ka ngayon. Ang hirap din kasi talaga umalis sa work nang wala ka naman talagang pupuntahan pagkatapos nun. Sabi ko nga gusto ko na lang mag-work from home. Mas masaya naman talaga ako sa bahay kaysa sa work. Pumasok pa nga lang ako sa building namin, di na ako masaya, na-stress na ako eh. Paano yung araw-araw ko pang nakikita at nagagawa? Sinasabi ko nga kay Lord kapag nagdadasal ako sa gabi, na alam ko darating din yung para sa akin na alam ko magiging masaya ako at magiging kontento ako kung anong meron ako. Kontento naman talaga ako kung anong meron ako ngayon kasi dumatating din talaga sa point na nare-realize ko yung mga bagay-bagay. Sinasabi ko din sa sarili ko na balang araw itong mga pag-video ko at pag-upload ng mga vlog ay magiging worth it at magiging malaking tulong to para sa pamilya ko. Kasi sa totoo lang, natutuwa kasi ako sa mga vlogger na grabe yung mga nakakamit nila dahil sa pagva-vlog. Hindi ko naman hinangad na sumikat. Gusto ko lang din talaga maraming views. Ewan ko ba day, ganito talaga siguro pag 27 years old, dami na naiisip. Tapos ito pala yung mga naging dessert namin, tanghulo. Tsaka ito yung pancake na basta biscoff yung order namin. Ang pangit pala kapag natatakpan siya habang mainit, natutunaw yung mga sauces niya. Kaya ayan, para tuloy may sabaw na yung pancake namin. Pero masarap siya kaso ang pangit na ng itsura. May mga games din pala sila dito. May basketball, may archery, tapos may racing kart. Meron din sila yung mga sinasalong stick. Alam nyo naman siguro, hindi ko lang talaga alam yung tawag doon. Buti na lang may mga ganito sila. Mga activities dito. Pero tinry namin yung racing kart. Tuwang-tuwa nga kami dito kasi parang bumalik kami sa pagkabata. Nakakapagod. Pero sobrang nag-enjoy din talaga kami dyan. Akala nga namin nung una maikli lang yung pag-racing namin dyan. Kaso mahaba pala yung place. Tapos 50 pesos nga pala to for 10 minutes. Siyempre sa 10 minutes lang kami. Uy B, nakakapagod kaya nang drive ka ng drive tapos ang bibilis pa namin. Nakailang ikot nga kami dyan. Tapos lawang-tawa pa nga kami ng mga kasama ko dyan. Paano ba naman, malapit na yung oras namin, tumambay pa kami sa dulo. Pagbalik nga namin, naghihintay na may-ari, time na pala namin. Sinadya din talaga namin yon, charis. Todo kaway nga yung kaibigan ko dyan, halata naman nag-enjoy talaga siya, naka-100 pa talaga. Pero kung tatanungin niyo kami kung babalik kami dito, syempre babalik kami dito kasi nag-enjoy talaga kami. Tapos ulitin namin tong racing kart. Sorry nga pala mga B kung medyo madrama yung vlog ko ngayon. Paano? Gusto ko lang magkwento ng mga realization ko these days. Ang hirap talaga kapag tumatanda na, ang dami mo nang naiisip sa buhay na gustong gawin. Pero sana balang araw maging worth it talaga tong pagva-vlog ko. At isasama ko talaga kayo sa journey ko kung magiging successful man ito. Yun lang, salamat sa panonood! Thank you! Bye-bye!